bubusin ang buhay para sa amin ni Rosa Camila. Dahil yun ang tama, matanglawin. Eh, may iba pa naman paraan eh. Ano? Susuko ako. Carlito. Eh, kaysa magkagulo pa eh. Upang makaiwas sa mas malaking gulo, ito lang paraan gagawin ko. Magkakagulo lalo kapag sumuko ka, Carlito. Nababaliw ka na ba? Kapag sumuko ka, pareho kayong huli ni Rosa Camila. Pag-ibig pa rin ba hanggang ngayon? Carlito, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang humimok sa amin na sumama sa labanang ito. Para sa bayan din naman to eh. 2 buhay lang kapalit, may pinaglalaban natin. Marami ka pang pwedeng gawin. Ikaw naman yung pwede kong gawin, maaari rin mo magawa eh. Nagpunta ako rito, hindi para makipag-away, kundi bilang isang kapatid. Rosa Camila, tama na sigurong ibang tao naman na makipaglaban para sa bansa natin. Pamilya naman ang isipin natin. Lagi na lang tayong nakikibaka. Paano naman yung iba? Paano ang pamilya natin? Pinagbili mo pamilya natin, Ernestina. Pinagbili ko ang kalayaan ko para sa pamilya natin. Anong kalayaan ang pinagsasabi mo? Nakakulong silang lahat ngayon kaya hindi makapunta dito ang mami ko. Akala mo ba madali ito para sa akin? Ang sumuko, ang traidorin ng pamilya natin para lang maipaggumat si Daddy. Gabi-gabi umiiyak ako, Rosa Camila. Dahil sa lahat ng mga nagawa ko, kailangan ko pang ipagkanulo ang dati kong ipinaglalaban na para sa pamilya natin. Sayang lang ang pag-iyak mo. Sayang lang yung sinasabi mong pagmamalasakit mo. Hindi lang si Daddy may sakit sa utak. Pati ikaw. Dahil hindi mo na alam ang tamang konsepto ng tama o dapat. Buhay ka dahil sa akin. Nung dinukot ka nila, alam mo, pwede ka nilang pinatay noon at noon din. Sana pinatay mo na lang ako. Nang sa ganun, hindi ko marinig yung maling panunumbat mo. Dito! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Sabi mo magkaibigan tayo. Bakit mo ako kinukulong dito? Leandro, hindi lang naman ikaw, lahat tayo. Hindi ba pwedeng lumabas na lang tayo rito? Kung pwede sana, baka patayin nila tayo eh. Hindi ako makahinga. Lumabas na tayo! Leandro! Leandro, please! Palabasin niyo ako rito! Tita Alicia, may balita ako sa'yo! Dad! Dad! Leandro! Pabilo! Pabilo! Pabuli mo si Daddy! Pabuli mo si Daddy! Tita Alicia, may balita ako sa'yo. Baka mamaya makalabas na tayo dito o baka bukas. Ha? Paano? Si Lucinda. Tama nga yata si Rosa Camila. Wala na siyang tiwala sa aking kakayahan. Kung ako nga naman nadidetain ni General Gonzalo ng ganun-ganun na lamang, ano pa nga ba naman ang maitutulong ko sa kanila ni Carlito? Lola, kung panghihinaan kayo ng loob, wala talaga kayong maitutulong sa kanila. Ano pa nga ba? Mula nang bumalik ako sa Pilipinas, dahil sa pagkamatay ng inyong mga magulang, parang ang dami-dami ko nang nagawa. Pero kung titignan mo, ang dami pa rin problema ng ating pamilya. Lola, kasi huwag niyong akuin lahat ng kamalasan na nangyayari sa bansa natin. Kung titignan ninyo, malaki na rin po ang nagawa ninyo bilang presidente ng Pilipinas. Parang kulang pa. Kung hihinto kayo ngayon, lalong walang magandang mangyayari sa atin. Tumawag po si Carlito sa akin. Nagbabalak siyang sumuko na. Kaya lang, Lola, kailangan niya ng safe passage. Natatakot ang kapatid ko na pag bumaba siya ng walang pasintabi o ng walang pasabi sa inyo,
at sa mga sundalo, baka ma-ambush siya. At kayo lang po ang nag-iisang tao na makakatulong sa kanya. Tutulungan ko sila. Tutulungan ko si Carlito at si Rosa Camila. Paglabas ni Carlito, i-anunsyo ko ang aking pagre-resign. It was upon the request of Ernestina na hindi muna namin ililift ang house arrest sa inyong pamilya hanggat hindi sumusuko si Carlito. Supreme Commander, kayo ang namumuno ng gobyerno. Why let Ernestina run the show dahil nagkakainitan sila ng mami niya? What if hindi sumuko si Carlito? Mag-iisip na ang tao niyan sa inyo. Pagbago-bago kayo ng desisyon. Pakakawalan ng pamilya namin, aarestuhin, pakakawalan, aarestuhin. Lucinda is right. Our compromise with the church only concerns Carlito and Rosa Camila. Labas ang pamilya Montemayor. Leave the house arrest, please. No. Do that and they will cause you more harm. Sabi ng kapatid kong si Amanda, mas malaking magagawa ang gulo sa pagkakakulong nila. Alam niyo po, Supreme Commander, ginagamit lang po siya ni Amanda. Si Amanda ang pinakamagaling sa lahat sa ating magkakapatid. At ako naman ang... Ernestina, ano ka nga ba sa ating magkakapatid? Gus? Yes, sir. You leave the house arrest. Yes, Supreme Commander. Huwag kang magbabanggit ng kahit ano na pwedeng pag-isipan ng mga sundalo. Pinalift na ni Gonzalo. I mean ni Supreme Commander yung house arrest kay Daddy. Pwede ka naman bisitahin ni Tita Alicia. May naririnig ka ba tungkol sa mga lawi ng San Dionisio? May narinig ako gusto rin magpahuli. Lucina, kung may magagawa kang ipaabot mo sa kanyang mensahe, sabihin mo huwag na niyang ituloy. Kanino ka papaabot yung mensahe? Kamusta na nga pala si President Salgado tsaka yung apo niyang si Guarda? Nagkagulo ng buong mundo. Kalaban ko pa rin ang kapatid mong tomboy. Ngayon dumadagdag ka pa. Ernestina, kahit kailan, hindi ko isinantabi ang pagiging Montemayor ko. Alam niyo, mukhang personal tong desisyon kong pababa, pero hindi. Magkakawatak-watak ang samahan dito. Eh, nandiyan ka naman eh. At ako papayag si Tita Angie, si Tito Emil. Sasama ko na rin sa pagbaba. Matuto ang mga kalaban natin kapag nalaman nila na sira na ang samahang kumakalaban sa kanila. Eh, alam niyo, General, matagal-tagal ko na rin napag-isip to. At hindi kaya mukhang matagal-tagal na rin tayong watak-watak. Ano ibig mong sabihin? Eh, kasi parang lahat ng plano natin, plano ko, lakad ko, laging may nakasunod. Parang... Nagbibintangan mo ba, Carlito? Hindi ako. Si Abel siya nagtatanong. Kasi daw parang lahat ng lakad eh, may nakatik-tik eh. At ako nagsusumbong, ganun ba? Kanino? Kay Ernestina? Eh, ikaw na rin may sabi niyan. Iharap mo sa akin ngayon din ang babaeng yan. At pasasabugin ko sa harapan mo ang bungo ng babaeng yan. Bakit niyo ako kinukulong dito? Kung talaga may sakit ako, dalhin niyo ako sa ospital. Sino ba kayo? Bakit pa rin yung sinasabing asawa ko kayo? Bakit? Muslim ba ako? Leandro. Maraming asawa? Leandro, ako ang asawa mo. Siya ang... siya si Alicia. Ang pangatlo mong asawa. May anak kayo, si Rosa Camila. Pangatlo? Kung may pangatlo, may pangalawa. Nasaan siya?
Yung batang babae rito kanina, sino siya? Anak mo kay Sarina, pangalawa mong asawa. Gusto ko makakita ng doktor. Dalhin niyo ako sa ospital. Kung walang doktor, kahit albularyo. Parating na ang doktor. Meron? Bukas na ulit ang mga gate ng bahay natin, Alicia. Wala na yung mga gwardya. Kaya pwede mo na siyang puntahan ulit. Paano si... Asawa o anak? Ako, pinapili ako ni Ernestina. Ewan ko kung sino pipiliin mo ngayon. Ginagawa mo na rin pala lahat ng kaya mong gawin para magawa mong gusto mo. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago eh. Ikaw pa rin yung dating Lucindang sumisira sa pangalan natin. Ano bang pinagkaiba ng ginagawa nating dalawa, ha, Ernestina? Ginagamit mo si Estacio, ginagamit ko si Gonzalo. Nagkataon lang na mas mataas ang posisyon na ginagamit ko. Kaya ko rin paikutin si Gonzalo kung gugustuhin ko. Kaya ko rin paikutin si Estacio kung gugustuhin ko. Alam ba lahat ng ginagawa kong to para naman kay Daddy ah? Tumigil ka na sa pagkukunwari mo! Ginagamit mo si Gonzalo. Ginagamit mo rin si Daddy, pati ang sakit niya sa pansarili mo! Tumigil ka nga! Kung hindi dahil sa akin, saan ba kayo pupulutin ngayon, ha? Umalis ka na. Hindi namin kailangan ng tumulong mo. Ay nako, hindi nyo kakayanin kung anong kaya ko pang gawin, Lucinda. Ano tanong mo sa akin kanina? Kung si Amanda ang pinakamatalino at ikaw ang pinakamaganda, ano ako? Malalaman mo. Isama mo na tong si Rosa Camila dahil siya ang pinakakawawa. Sige, harap mo. Huwag na kayo mag-away dito. At saka tama na yung pagdududang yan. Kung gusto mong bumaba ka. Iwan mo kami dito ni Angie. Ay, naku, teka muna. Hindi. Sasama ako kay Carlito sa pagbaba. Pati pa ba naman yung pag-aawayan natin? Emil, hindi ako nakikialam sa'yo hanggat gusto mo lumaban ka. Pero bababa ako kasama ni Carlito dahil kailangan ako ni Rosa Camila. Teka. Naiiba usapan eh. Carlito, unang-una, hindi mo dapat pagdudahan si General Alegre. Kausap ko regular ang kapatid ko sa military. Marami nang galit kay Ernestina dahil sa pagtataksil niya kay General Alegre. Hindi lang sa akin nagtaksil ang babaeng yan. At sa buong samahan. Mas personal nga lang ang pagtataksil niya sa'yo. Hindi mo pa nga pala alam. Bulong-bulungan sa buong barracks ang namumuong relasyon sa kanila ni General Estacio. Ngayon, narinig mo? Narinig mo sinabi ni Aldo? Tapos pagbibintangan mo ako? Winawalang yan na pala ako ng kapatid ng girlfriend mo eh. Ilalaban ko pa ba ng personal yan? Hindi. Samantalang ikaw. Ako pa rin ang kailangan ni Gonzalo, kaya ako bababa. Hindi na tutungkol sa amin, Rosa Camila. Mahirap paniwalaan ng bigla ang desisyon mo yan. Alam nyo, kung bumaba na ako, mas madali ko yung makakapag-usap na hindi na kami niisip ni Rosa Camila. Huwag na kami alalanin. Nakingi na rin ako ng safe conduct pass para sa pagbaba ako at pagsuko. Tapos ang kailangan nila problemahin ay sunod yung gagawin para makatulong sa bahay na hindi na kami niisip ni Rosa Camila. Ito ang pinakamalaking desisyon na gagawin mo. Naiintindihan ko kung ano man ang katapusan nito. Ay ako naman, inintindi ko lang naman, anak namin, si Charlie. Kung may mangyari sa amin ni Rosa Camila, paano na siya? Lalakas siyang walang magulang. Hindi siya papabayaan ng magulang ni Rosa Camila. Sina Alicia at President Montemayor mag-aalaga sa kanya habang wala kayo. Eh, paano nga kung hindi na kayo makalaya o tuluyan nang mamatay kami? Carlito, hindi naman siguro aabot sa ganung sitwasyon nyo. Mahirap na magsabi kung gusto nga aabutin eh. Tsaka mahirap na rin umasa. Kanya nga mag-isip ka ng ilang daang beses kung itutuloy mo ang pagsuko mo. Kahit para kay Charlie na lang. Alam mo, sana na lang merong magpapaintindi kay Charlie kung bakit namin nagawa ito. Hindi na makakalimutan ang ginawa niya sa bayan. Ang mga tao ang magpapaalala sa anak niyo. Bakit wala man lang nagsabi sa akin na matagal na pala ang sakit niya? Well, you know, he was the president before. Mahirap naman na ilabas namin to. Wala na ba tayong magagawang paraan para madala si Presidente sa Maynila? I think this is a repressive place, if I say so. Well, yes. This house has lost all its hope. Pati na rin ang mga tao dito. You don't look healthy yourself, Attorney Montemayor. I can take care of myself. Maybe you should just attend to my father or Tita Iluminada.
Pagkababa ko, didiretso muna ako sa kabilang probinsya dahil doon ang alam nilang pinagtataguan ko. At nandun na rin ang mga escorts ko. Carlito, sandali. Kailangan may mga kasama ka pa rin mga tauhan sa pagbaba mo. Hindi alam ng militar na narito ka. At hindi rin alam na may order na sa'yo para hulihin ka lang. Pasensya ka na nga pala sa nasabi ko kahapon. Naiintindihan ko yan. Pag makita ka dito ni Supremo, baka pati akong malintikan. Alam mo kung nasan siya ngayon? Nakikipag-date sa kapatid kong si Lucinda. Alam mo kung ibig sabihin nun? Darating ang araw, mas pakikinggan ni Gonzalo yung kapatid ko kaysa sa'yo. Napakalaki pa rin pagdududa niya sa mga Montemayor. Talaga? Let's see. Hiniling ni Lucinda na i-lift yung house arrest sa mga Montemayor. Granted. Hiniling din ni Lucinda na magkita si Alicia at saka si Rosa Camila. Pumayag din si Gonzalo kahit na siya mismo ang nagbigay ng direct orders na bawal magkita yung mag-ina. Ngayon, may bago pang doktor si Daddy. Pinayagan din ni Gonzalo. Sa tingin mo, ano kaya ang pwede pang hilingin ni Lucinda after the date? Buti na lang, marami kang pwedeng gawin. Tulad ng ano? Abay, kung akong ginawa ng ganyan, gagantihan ko yung ibang tao, katulad ni Charina. Nag-iisa, nasa ospital pa. Si Rosa Camila naman, ang dami-dami niyang atraso sa gobyerno, pero parang kulang naman yata yung parusa. Mrs. Locsin? Sino ka? Huhulihin mo ko? Hindi papayag si Tomas. Hindi. Pinapunta nga ako ni Tomas Locsin dito eh. Nakausap mo din siya? Oo, at pinatatawagan niya. Eh, hindi ako pwede umalis dito. Hindi ako pwede. Papatayin niya ako. Kaya dapat umalis ka na rito. Hindi ako makakalabas. Hindi ako pwede lumabas dito. Gusto mo, samahan kita? Pero, huwag mo sasabihin sa anak mo. O sige, hindi ko sasabihin sa mga anak ko. Tara. Teka, magdadala akong pera. Ay, hindi na. Ha? Hindi na. Lisa tayo. Darating ba ang mami ko ngayon? Hindi ko alam. Kumain ka na, oh. Di pa ako nagugutom. Pwede bang mamaya na lang sabay na kami? Kumain ka na, sabi. Baka naman sabihin pa ng nanay mo, ginugutom ka namin dito. Hindi pa nga ako talaga ako nagugutom. Dati naman pinayagan niyo kaming sabay kumain, di ba? Parang ang kulit mo ngayon. Huwag mo akong dadaanin sa gulat, ha? Ba, porque pinababayaan ka namin magkabisita ngayon, eh. Ganyan ka na. At huwag niyo naman akong tratuhin na parang hayop na uutusan niyo kung kailan dapat kumain. Sige na, sige na. Ano, kakainin mo ba to? O ibabalik ko na lang ito sa kusina at pabayaan na lang kitang magutom? Iwan niyo na lang dyan. Hoy! Sino pinananakot mo sa akin yan, ha? Hindi ako nananakot. Kayo. Tingnan natin yung kami palambutin ng kamao. Bakit? Anong gagawin mo na? Wala akong gagawin sa'yo!